Mais naman ang ginamasan ko ngayong araw at ang ulam naman na niluto ko ngayong tanghalian namin ay ginataang pugita na mayroong kasamang gabi at talbos ng kamote. Medyo maulap ang panahon ngayon dito sa amin kaya masarap maggamas kasi hindi masyadong mainit. Pagkarating ko pala dito sa bundok, nagdilig muna ako ng mga tanim ko na pechay kasi 2 araw nang hindi umuulan dito sa amin. At dahil nga makulimlim ang panahon at maaga pa naman para magluto ng kakainin namin ngayong tanghalian, nagamas-gamas muna ako dito sa tanim ko na mais. Medyo namomroblema nga ako dito sa mga tanim ko na to na mais kasi masyadong dikit-dikit. Tinatawanan nga to ng kapatid ko at ang sabi niya nga sa akin ay punla daw. Naabunuhan ko na pala to ng 1 beses at hinihintay ko siya na tumaas pa ng kaunti para maabunuhan ko na ng pangalawa. Sweet pearl pala ang mais ko na to at ito yung masarap na mais kapag nilaga kasi matamis-tamis to lalo na kapag bagong pitas. Pagkatapos ko ang gamasan dyan yung malalaking mais ay pumunta na ako dito sa kubo at pagkarating ko nga ay nilalaga na pala ng kapatid ko yung pugita na binili ko kaninang umaga sa palengke. Pinakudkod ko na rin pala yung asawa ko dyan ng 1 pirasong nyog at ang gagawin ko nga kasi sa pugita na yan ay adobo sa gata. Nakapagayat na rin pala ako dyan ng sibuyas at bawang bago ko hinango yung nilalaga na pugita. Mabuti na nga lang talaga at naisipan ng kapatid ko na ilaga na itong pugita habang nagagamas ako ng mais. Kaya naman pagkatapos ko nga dyang maggamas ng mais ay malambot na itong mga hihiwain ko na pugita. Yung mga galamay niya pala ay pinagtatanggal ko na dyan at ang gagawin namin dyan ay imemerienda namin mamayang hapon at lulutuin nga ng kapatid ko. Gagawin niyang calamares. So bali ang lulutuin ko lang ngayon tanghali na ulam namin ay yung ulo niya at saka yung pinakang katawan niya. Nasa 2 kilos pala ito nabili ko na pugita kaya siguradong kasyang-kasya na tong ulo at katawan na to na ulam namin ngayong tanghalian. At yung mga galamay naman ay syempre merienda namin. Pagkatapos ko palang maggayat dyan ay piniga ako na rin yung nyog na kinudgod kanina ng asawa ko. 2 piga pala yung ginawa ko dyan at yung pangalawang gata nga niyan ayun yung una kong ilalagay mamaya sa pugita. Dahil wala akong luya na makita ngayon dito sa kubo, ang naisip ko na ilagay na laang ay itong tanglad. Ang init kasi at saka kung maghahukay pa ako ng luya ay medyo malayo dito sa kubo kaya itong tanglad na lang ang ilalagay ko. Pagkabalik ko naman dito sa kubo ay sinalang ko na rin kaagad yung kawali at nagisa na nga ako dyan ng sibuyas at bawang saka ko nilagay yung pugita. Hinalo-halo ko nga lang siya dyan ng kaunti para medyo matusta yung pugita at tinimplahan ko na rin pala siya dyan ng paminta at saka asin. Nilagay ko na rin pala dyan yung pangalawang gata pati na rin yung tanglad na kinuha ko kanina. Mas masarap mag-ulam nito kapag malambot siya kaya ang gagawin ko hahayaan ko muna siya dito sa kalan hanggang sa kumulo ng kumulo at lumambot pa siya. Iniwan ko nga muna saglit sa kubo yung niluluto ko at pumunta muna ako dito sa taniman ng mga kamote ni mama at magtatalbos nga ako ng mga 1 big kiss. Kakaunti lang pala ang kamote na to na tinanim ni mama pero ang laman naman nito ay iba-ibang klase. Merong violet, merong dilaw at merong kulay puti. Pagkatapos ko pala magtalbos dyan ng kamote ay bumalik na ulit ako sa kubo at ang sunod ko naman na ginawa ay nagbalat ako at naggayat ng gabi. Maliliit lang pala ang ginawa kong paggayat dito sa gabi para mas mabilis siyang lumambot kasi ang gusto ko kasing mangyari dito pag nilagay ko dun mamaya sa niluto ko ay madurog siya para yung sabaw ay lumapot. Nakapaglagay din pala ako dyan ng kaunting toyo, hindi ko na naipakita sa inyo. At sunod nga niya, nilagay ko na rin yung kakang gata o yung unang gata. Nilagay ko na rin pala yung 5 pirasong sili at pagkatapos hinalo-halo ko lang siya dyan ng kaunti at sinapo ko na nga rin dito sa ibabaw yung tinalbos ko kanina na kamote. Hinintay ko nga lang dyan na maluto yung talbos ng kamote at maya-maya nga lang din konti ay hinango ko na. Sakto lang sa pagkakaluto yung talbos ng kamote kaya malutong-lutong kapag kinain. Malambot na rin pala yung pugita at saka yung kanyang sabaw ay medyo malapot-lapot gawa nga ng gabi. Solve na naman nga ang kain namin ngayong tanghalian at kapag ganito nga masarap ang ulam, mas lalo ka pang gaganahan sa paggamas ng damo. Pagkatapos pala namin kumain dyan ng tanghalian, mga bandang 2:00 naman to ng hapon at nagagamas nga ako dito at sinasamantala ko nga dyan habang makulimlim. Kaninang umaga ang ginamasan ko ay yung malalaki tapos ngayong hapon naman ay eto namang maliliit. Kaunting-kaunti na lang talaga at matatapos ko ng gamasan lahat ng mga tanim ko. Eto palang maliliit na mais na hindi ko pa naaabunuhan. Siguro bukas ko na lang aabunuhan kasi meron akong pupuntahan ngayong hapon kaya nagmamadali rin ako sa paggamas. Mga bandang 4:00 ngayon ng hapon, nagkayaan kami na umuwi na. Maaga kaming uuwi ngayon kasi pupunta kami ng kapatid ko sa palengke. Meron kaming bibilhin. See you na for today's video. Thank you for watching!